gasolina, purihin ang Panginoon, nandito po tayo. May buhay, may kalakasan, may pag-asa. Amen po ba? At dahil dyan, siguro po bago po natin umpisahan ang ating worship service, magbigay po tayo ng, i-bless po natin ang bawat isa, kamustahin po natin ang bawat isa ng sumaglit upang magpalakasan bago po tayo mag-umpisa. Kamayan po natin ang bawat isa. Good morning po sa lahat. Purihin po ang Panginoon, siguro hanapin po natin yung best na ating pwesto. Tayo po ngayon ay mag-uumpisa na sa gawain at nawa ay maibigay natin kay Lord yung best worship service that He deserves. Tayo po ay manalangin. Magandang umaga, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang Diyos na amin pong laging hinahanap-hanap sa aming buhay, Panginoon. Marami mang, Panginoon, pangyayari na hindi inaasahan, Panginoon, sa ngayon, Panginoon. Ngunit salamat sapagkat kayo ang Diyos na noon pa man, Panginoon, ay may mga paalala na sa amin. Nakasulat na po sa inyong banal na salita, Lord God, na darating ang panahon ng mga gera, ang taghirap, ang pandemya, O Lord God. Sign, O Lord Jesus, na malapit na po kayong dumating. Thank you, Lord God, sapagkat kami po, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng inyong biyaya, ang inyong comfort, ang inyong security, O Lord God, sa kabila ng maraming pangyayari, Panginoon. At dahil doon, Lord Jesus, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makarating ngayong umagang ito para manambahan, Panginoon. Bibigay po namin sa inyo pinakamainam na papuri at pagsamba na nararapat sa inyo, Lord God. At ano man ang nilalaman ng aming puso, Panginoon, na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo, Lord God. Hinihiling po namin ang inyong kapatawaran, Panginoon. Wag po naman maginagdan ang mga kasalanan na ito, Lord God, na hindi po namin naihingi ng patawad sa inyo, upang hindi namin sa inyo itaas ang kapurihan at pasasalamat at pagsamba na inyo po, na sa inyo po ay karapat-dapat. Salamat sa inyong dakilang Panginoon. Salamat sa umaga nito, Lord God. Kaya naririto po kami po ay nagpapakumbaba at kami po, Panginoon, ay sama-sama magbibigay sa inyo ng pinakamainam na papuri at pagsamba ngayong umaga nito, sapagkat karapat-dapat lamang sa inyo, O Diyos. Purihin ka sa umagang ito, Panginoon. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang mga papuri nito. Tanggapin niyo po ang mga pasasalamat sa inyo, Panginoon. Amin pong inilalaan, amin pong itinataas, amin pong ibinibigay. Gabayan po kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang Diyos. Tayo po ay mag-umpisa na sa magbibigay ng papuri ng pagsamba sa ating Panginoon. Sabi po doon sa awitin, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito, at pag wala ka, hindi makontento tuwing sumasamba sa iyo, sagad-sagara na ang kasiyahan.
tunay na nadarama ko. I pray that everybody as a, yung set po natin yung heart na gano'n na sa araw na ito, si Lord lang talaga naisip natin na worship service today, lumayas kayong lahat, papunta ako sa church. Salamat po sa Panginoon kung gano'n po yung ating thinking, no? Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay magpuri sa Panginoon at umawit sa Kanya ng pagsamba. Amen. Good morning, Lord. Give our praises, Lord. Oh Dios, purifica.
Diyos, salamat. Purihin ka. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya niyo pa po ba? Kaya pa. Ay, sige po. Kung kaya po natin lahat. Hanggang langit po kasi gagawin natin yan. Sa langit nga daw po, non-stop na eh. So this is like a practice. Yan, sa mga anak ng Diyos. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon at ito pong susunod na ating awitin. Meron po akong katanungan sa inyo. Nagbigay po ng assignment nyo. Sa inyo po bang buhay ay naka-experience na kayo na mabigyan kayo ng Diyos na hindi nyo naman deserve? Parang, Lord, bakit mo binigay sa akin to? Hindi naman ako deserve. Si Lord po, mahilig po siyang magbigay ng mga ganong bagay. No? Na mapapatanong tayo na, Lord, hindi naman ako karapat-dapat sa bagay na ito, pero binigay niyo pa rin sa akin. Ganun po katindi ang Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At kahit kailan ang Panginoon ay hindi po nagkukulang sa atin in different kinds of blessing. Kaya ang sarap pong talagang patuloy na magpuri sa Panginoon. No? Sa ngayon, ang lahat ng bagay ay nakikita na nagdi-depreciate or nawawalang kahulugan na, especially yung mga material na bagay. Ang nananatili na lang na pinakamainam. Gusto na, lahat ng tao ay after peace of mind, no? Lahat ng tao, ano lang gusto mo ngayon? Peace of mind. Ano lang gusto mo ngayon? Maging masaya. Yan. Kaya salamat po sa Panginoon kasi tayo po ay nakakilala sa Kanya. Nakatagpo tayo ng isang Diyos na hindi nagkukulang sa atin. Dahil po doon, nararapat lamang na patuloy po natin siyang sambahin at pasalamatan sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagkakataon, even sa mga disiplina nararanasan natin para maging maayos ang ating buhay at hindi tayo mapahalo. You see, even the discipline po, no? We need to be thankful sa Panginoon pag medyo pinitik tayo. Salamat dahil may Diyos tayong gano'n, no? Kasi kung hindi tayo niya mahal, iyaan ka na lang. Kaya patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya sa pagkakait siyang Diyos na hindi nagkukulang. Awitin po natin ang awitin na ito, may kasamang panalangin at pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit na ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Minsan ako, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba,
iyong katapatan ay tunay na aming naranasan sa tuwing na. Kaya nga Panginoon sa aming sama-samang ito, nawa tunay na aming pahayag, inyong katakilan ng katapatan. Sa aming paglapit, Panginoon, nais mo namin muli makanig ka. Nais namin maranasan, Panginoon, ng iyong hipo, ang kalakasan na nagaling po sa iyo. Aming Espiritu, Panginoon, magkaroon ng tunay na pakipag-isa sa iyo. O aming Diyos, tulungan mo kami na patuloy ipahayag mo namin sa iyong buhay. At tunay na ikaw lamang ang Panginoon na sapat sa buhay po namin. Kahit na, Panginoon, ang sa libutan ito ay mayroong kaguluhan. Kahit, Panginoon, nagtaasan ang mga pilihin. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa buhay po namin sa araw-araw. Alam namin ikaw, Panginoon, sa iyo nagkagaling ng lahat ng bagay na aming pangailangan. At pinapasalamatan ka namin sa iyong sapat na biyaya sa buhay po namin. Ikaw din, Panginoon, ang aming kagalingan. Ikaw ang aming kalakasan. Sa aming pamilya, Panginoon, alam namin na ikaw lamang ang aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang isang buo na bakit mo sa amin upang aming kinaling ka. Aming tinataas din, Panginoon, ang aming bansa sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay na magkaroon ng katapatan ng aming mga pinuno sa kailang paglilingkod. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay na makasariling hanggarin sa kailang paglilingkod na ito. Tulungan mo kami may taas ang pasang ito na kumikilala na meron, Panginoon, na meron Diyos, Panginoon, na siya kami sinasamba. Maraming salamat, Panginoon. Ito naman ang tunay na pangyayak at pakilala, Panginoon, sa hindi lamang sa buhay mo namin, kundi sa bawat isang, Panginoon, na kumikilala sa iyo. Sa iyo, Panginoon, ang pabulihan. Sa iyo, ang kalawalatian. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pagsupang ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Ang sarap sumama sa Panginoon, parang ayaw natin pigilan na yung ating sarili sa pag-awit. Pero mahalaga rin ang mag-aaral ng salita ng Diyos at pag-iiling neto. Lalo higit no, na nalapit na, sabi nga ni Astarina, ang bilis ng panahon. No? Sa ngayon katapos na ng pagdiriwang natin ng bagong taon, araw ng mga puso. Ngayon naman yung araw na kung saan ating inaalala ang sakripisyo ng Panginoon. Mahalaga yung mga bagay na ito sapagkat sa tuwing araw na ito, ang mga Pilipino mabait. Dahil sa pagkailang to observe no, sa mahal na araw. Okay, isang bagay ito no, para i-capitalize natin no, na mga tao ay pagdating sa mahal na araw ay open na open sila sa gospel. At dapat tayo mag-share no, sa kanila, maintindihan nila ano nga ba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya minsan tanong natin, bakit ba namatay si Jesus sa krus? Alam natin mga sagot na ito, no? Pero hindi ito maunawaan talaga, no? Na mga tao walang ganun na kaugnayan sa ating Panginoong Kristo. Ang kailang pagkaunawa sa krus na ito ay kinalaman sa religious practices, no? Dahil sa mga Pilipino. Pero siyempre may malalim na kahulugan dito para sa atin, ang kanyang kamatayan, no? Hindi lang ito isang historical event, hindi lang ito isang religious tradition, kami nga ito ang pinakasentro ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Kung walang krus, wala tayong buhay, no? Kung walang krus, walang kaligtasan. Kung wala ang krus, ay hindi natin maranasan talaga no, ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sa krus na ito, inuus ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin. Hindi lang yung kaligtasan, no? Kundi sa pamagitan ng dinubos nito, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hindi lang no, bilang siya ang ating Panginoon, kundi siya ang ating Ama. Kung wala ang krus na ito, sabi nga, walang kapatawaran ng kasalanan. We are all condemned. Sabi nga, we do not deserve no, anumang bagay na biyaya na meron tayong tinatanggap. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng ito. Bakit tayo masama at rebelde sa harapan ng Diyos. Kaya ang krus na ito
isang bagay na ito, no, na dapat magkaroon tayo ng malalim ng pagkaunawa, no? Sapagkat dito nakasentro ang ginagawa ng Diyos. Kaya nga dito sa sulat ni Apostol Pablo, no, sa Galatia, sabi niya, hindi ako magpupurit maliban sa krus ni Yesu Cristo. Yun ay isang bagay na laging ginagawa malaki niya, no, sa kanyang buhay. Ay sa mundong ito, maraming taong nagmamalaki. Pinagmamalaki nila kailang kayamanan, pinagmamalaki nila kailang trabaho, ang kailang status, ang kailang posisyon, ang kailang edukasyon, ang kailang kasikatan. Pero alam natin, lahat ng mga bagay na ito, kung walang ito kaugnayan sa Panginoon, wala itong kabuluhan. Kaya sa akin, isa lang natin pinagmamalaki, di ba? Gaya ni Apostol Pablo. Sabi niya, pinagmamalaki niya ang krus ni Jesus. Ayos kung basahin natin pinakateksto, sabi nito, medyo naiwan ko kasi natin presenter eh. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamagitan ng sarili kong kamay. Gusto ko lamang na gusto lamang ng mga namimiliit sa inyo na kayo'y magpatuloy na makita silang gumagawa ng magandang bagay. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Presenter, kahit na silang mga tulik ay hindi naman tumutupad sa putusan, nais lamang nilang patuloy kayo upang may ipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tutulin yun. Huwag naman mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong sa Kristo, sapagkat sa pamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin at ako'y na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao, mahalaga ay kung siya ay bago ng nilang. Manatili na walang kapayapaan at habang ng Diyos sa lahat ang namumuhay ayon sa tutulin ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan din naman ang aking mga paghihirap sapagkat pinakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, may ginawa lahat ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, no, dito sa sulat ni Apostol Pablo, hindi lang ito paalala, no, sa atin, kundi pinapakita nito na isang bagay na kahalagahan na dapat nating itaas sa buhay natin, no, na dapat natin ipagmalaki. Pero nakapagkataka, no, bakit ito kaya pinagmamalaki ni Apostol Pablo? O bakit natin dapat ipagmalaki ito sa ating buhay? Bakit natin dapat ipagmalaki instrumento ng kamatayan? Kapag ang krus na ito, ibig sabihin ito kamatayan. Hindi ito maintindihan ng mundo, no, ang krus ng Kalbaryo. Kaya nga ito ay kailang nire-reject. No, ang krus na ito ay rejected. No? Kaya gusto. Pagkira pa. Kaya ang mga tao rito ay umiiwas. Ayaw nila ma-associate sa krus. Bakit? Dahil sa panahon ng Roma, ang krus ay pinaka-nakakayang kamatayan. No, pag ikaw ay hinatulan, alam na natin yun, no? Nakamatayan sa krus, ibig sabihin ikaw isang kriminal, isang rebelde, ikaw isang alipin na hindi matapat. Kaya ginagamit ito para sa kanila. Hindi ito para sa mga tinatawag natin respectable people. Kaya nga sa mga tao, no, pag sinabi mo, no, na ang aking Panginoon ay pinako sa krus, parang sinasabi mo, ang Panginoon ko ay isang kriminal. Yun ang kailangan, no, pagkaunawa. Kaya nga sa Kristiyano, no, kapag pinapahagi lang tungkol sa kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo, sabi nga sa Bible, no, para pang ito isang kahangalan, no, sa mga tao. Kaya nga dati sabi hindi rin mo ng Duterte. Stupid, no, sabi. Kasi mahirap unuwain, no, dahil sa background na kung ibig sabihin ng krus, kamatayan. Sa mga kriminal, kamatayan sa mga masamang tao, kamatayan sa mga taong hindi matapat sa kailang pakilingkod. Sa ating panahon, hindi natin pwede sabihin, pinagmamalaki ito electric chair o pinagmamalaki yung firing squad. Kakaiba ang mga bahagi na yun, no? Sapagkat yun nga ay isang nag-associate sa mga taong masama. Pero si Apostol Pablo, tuwid yung sinabi, no, pinagmamalaki ito ang krus. Kaya ang tanong doon bakit? Bakit ito nagmamalaki? At bakit natin dapat ipagmalaki ang krus na ito? At dapat, sabi nga ito yung may intindihan. Dahil sa mga tao, ang krus para bang isang disenyo, no? Isang bagay ito na para bang symbol.
Para ba isang bagay ito, isang act na lang. Pero kay Apostol Pablo, isang sentro ito, no? Na isang bagay kung ano ang ginawa ng Diyos, no? Para sa pangunahing pangangailangan natin. Hindi pinagmalaki ni Apostol Pablo yung kanyang edukasyon. Napakataas na kantas ng kanyang edukasyon. Hindi pinagmalaki ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging parasi. Napakahusay niyang abogado, isang paraseyo, isang sikat, no, na tinador, panahon yun. Hindi niya pinagmalaki ng ministry, siya apostol. At napakarami na niya kanyang ginawa. Ang lahat ng mga bagay na yun, isang bagay na sinasabi niya na dang, no? Sabi isang marumi. Kung pagkamalaki niya sa kanyang sarili. Although lahat ng mga bagay mahalaga sa Panginoon. Ang kanyang pinagmalaki, ang isang mga bagay na sa tingin ng mga tao ay walang kabuluhan, ang krus. Lalo natin bakit. Una-una, siyempre, dapat natin maintindihan, no? At sa panahon ito, ang krus na ito ay nagpapakita, no, kung gaano kalubha ang problema natin sa kasalanan. Ito isang bagay na dapat makita rin ng mga tao. Kasi akala nila, ang kasalanan ay normal. Ang kasalanan ay normal na sa mga taong makasalanan. May makasalanan din ako Oo nga, normal sa atin. Pero hindi na sa mga Kristiyano. Because we are forgiven sinners. Pinatawad na tayo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na kayo magkasala. Sin no more. Hindi na tayo nabubuhay, no, sa kasalanan. Nabubuhay tayo sa katwiran. Kaya ayabang mo naman. Magawa ka naman ng kasalanan. So, usually, dapat nagbago na, no, yung path, no, ng direksyon ng buhay natin. Hindi tayo nabubuhay, pero kasi seryoso Seryoso ito, no, sa harapan ng Diyos, ang pagkakasala natin. No. Kaya nga, yung krus na ito, nagtatalan natin yung kalubhaan, no, ng problema ng kasalanan ng mga tao. At yun naman talaga problema ngayon sa mundong ito. Hindi ba? Puro kasalanan nagkatakipan. Kasi sa ating bansa, mga reliyoso mga tao, pero yung mga nag-aakusa, sila yung mga pangunahing makasalanan. Yung nagkasabing magnanakaw pa, siya ang pinakamaraming ninakaw. At puro pagkatakip lang ginagawa. Parang kasalanan isang bagay na ginagawa lang na normal, no, sa mga tao. Pero sa atin, no, ay hindi na normal ito sapagkat namatay ang ating Panginoon sa krus para doon sa atin. Kasi alam natin, ang kasalanan ay isang pagrebelde laban sa banal na Diyos. At dahil doon, pinakailangan ng sakripisyo sa pagkat ito hinihingi. Ito ang kabayaran . Ito yung mga bagay na, isang bagay na sabi nga, pagkalikod, no, doon sa ating kaugnayan sa Diyos. Bakit? Sa medisina, ang sakit na hindi kayang gamutin, ng simpleng gamot ay kinakailangan ng major surgery, hindi ba? Dati yung iba, pag may mga sakit sabihin ng mga doktor, ang gagawin niya, yung gamot muna, tingnan ko baka makuha pa. Hindi na kaya makuha, kinakailangan ng opera. Parang ganun din ang krus parang divine surgery. No, hindi na kaya ito ng mga ginagawa ng mga tao, no, ng mga pag-aalay-alay, na ginagawa nila ng mga religious practices, hindi na kayang takpan, hindi na kayang burahin, no? Hindi na kaya, no, na mga tao ng mga bagay na ginagawa nila sapagkat malubhano. At kinakailangan natin tinatawag natin divine surgery. Ang krus, ang tanging kasagutan dito. Kaya nga, yun ang isang bagay makikita natin, no? Kung titignan natin yung eksena sa Golgotha at kung paano, no, na si Jesus nakabayubay sa krus, ang dilim ng paligid, sugatan, bugbog ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo, ang kamay niya ay pinako sa krus, pati ang mga paa, dumadaloy ang mga dugo. Habang nangyayari ito, isinagaw niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May pinagkatalo na ng sigaw na ito . Pero hindi dahil nagkamali siya, kundi alam natin kung dahil binayaran niya ang kasalanan natin. Very serious ito sa harapan ng Diyos. Yung isang bagay na yun, no, na walang ibang kabayaran kundi ang krus. Walang ibang paraan kundi ang krus. Walang ibang paraan para pagkaroon tayo ng mulitok ngayon sa Diyos. No? Kaya ang tawag doon yun, propitiation, ibig sabihin yun, a place of reconciliation ng krus. Kung walang krus, hindi pwede magtagpo ang Diyos sa kayong tao. Walang ano, no? Hindi sa simbahan makipagtagpo ang Diyos. Kasi sa templo kung makipagtagpo ang Diyos, merong pare doon,
Bisan nagkakamali sila, no? Mali-mali sa sakripisyo kailang ginagawa. Kaya hindi matakpan ang kailang kasalanan. Nag-aalab lalo ang galit ng Diyos. Lalo naman nag-iinit, no? Yung puot ng Diyos sa kasalanan. Hindi na kaya ng mga hayop, no? Sakripisyo. Hindi na kaya ng mga pare, no? Na sila mismo, no? Kasi pati sila naging corrupt na rin, eh. Naging negosyo ang pag-aalay. So kaya nga masyadong malubhana, no? Sa ating kanina ng Diyos, talagang isang bagay ito, lalo nagpaalam sa puot ng Panginoon dahil sa pagkakasala ng tao. At tanging paraan niya lang ay ang krus na ito. Isang banal na alay na walang dungis, na kung saan ay yung paghahandog na ito nagbibigay ng kaluburan sa Panginoon. At ang krus na ito para katakpuin natin ng Panginoon. There's no place. Kaya nga pag tayo nagsisisi sa ating kasalanan, kaya ang tao pinamatawad lamang ng Diyos ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Pinakausap ako isang kriminal siya, no? Pag siya ay nanguhold up, madalas napapatay niya. Kasi pag bumapalag, sinasaksak niya agad. Marami siya napatay. Tinanong ko siya, bakit pinapatay mo? Hindi mo lang kunin yung gusto mo. Kasi minsan parang nabibigla siya, parang nagagalit siya eh. Kaya napapatay niya, nasasaksak niya. Ilang beses na kulong, nakawala. Pinipigan ko siya para makapag-story sa akin. Humihingi naman akong tawad sa Diyos eh. Sa mga ginagawa ko, pero parang parang hindi niya madama, no? Yung pagkapatawad ng Diyos sa kanya. Kasi nabi ko sa kanya, kasi hindi ka makapatawad ng Diyos, no? Kung hindi mo kikilanin ang krus ng Diyos. Sabi ko, yun lamang, no? Paraan. Na alamin mo na namatay si Jesus sa krus para anumang kasalanan meron tayo ay makapatawad mo. Hindi ko simple sinasabi mo, sorry, Panginoon. Patawarin mo ako. Akilay, ugnay mo, no? Na ang kasalanan mo makapatawad lamang sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi yung sakripisyo. Hindi yung mga bagay na gagawin ko. Kundi kung anong ginawa na Jesus doon sa krus, doon ang kapatawaran. Kasi walang bagay na tatanggapin ng Diyos, no? Na gagawin ng tao except kilalanin niya at isubo niya kanyang sarili at mamatay siya doon sa krus na kasama ni Jesus. Kaya nga walang ibang kapangyarihan eh. Kaya kay Apostol Pablo nakita niya, no, ang kanyang sarili. Habang nabubuhay ka sa sarili mo, ay walang epekto ang krus na ito. Paano maalaman, no, na ikaw ay pinatawad ng Diyos? Paano maalaman na ang krus na ito ay naging mabisa para sa iyo? Unang-una kasi ang krus na ito ay binago na ito ang ating relasyon unang-una sa mundo. At binago na ito ang ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya sa verse 14, medyo nahuli na ito. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay para sa akin at ako naman ay patay na rin sa mundo. Ang parang sinasabi ni Apostol Pablo, no, wala nang kapangyarihan ang mundo para sa kanya. Sapagkat namatay na siya para sa mundo ito. Hindi na siya nabubuhay para sa mundo ito, kundi siya nabubuhay para kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, sumakay ka na ba? Patay ka na ba? Kapag hindi ka patay sa mundo, why pick ang krus? You must die. Dapat kasama ka. Katulad ng Pablo, no? Namatay ako kasama, o napakaw ako kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay para sa akin sarili, kundi nabubuhay ako para kay Kristo. And that is the cross. Na binabago na ito, una, ang mundo ito hindi na para doon. Ang lahat ng mga pangarap ko, ang lahat ng mga bagay na nais ko, lahat ng mga bagay gusto mangyari sa akin, patay na ako sa mundo, hindi para doon, kundi para sa kaharian ng Diyos. Nabubuhay ako para kay Kristo. Kung bakit siya namatay dahil sa krus? Upang ang mga tao na mamuhay sang-ayon sa prinsipyo ng kingdom living. Wala na sa limutan ito. Kaya sabi niya po sa Pablo, pinagmamalaki niya ito sapagkat wala na siya kaunayan sa mundo ito. Namatay na siya. At nabubuhay siya para sa Panginoon. Wala na siya kaunayan. Kaya nga, katulad ng criminal, no, na nakausap ko, marami naman nakita ko na talagang nagisisi, umiiyak eh. Kaya ilip mo talaga sila, no. At ang pinakamadaling minsan dalhin sa Panginoon, yung mga tao, alam nila makasalanan sila eh. Kaysa mga tao para bang religious person, no. Alam niyo ba, marami akong nadala sa Panginoon ng mga tao, alam nila masama sila eh. Pero marami ako mga tao na para bang palasimba,
Na ang tingin sa kanila, wala silang ganong kasalanan. Ang tingin sa akin eh, nasisiraan ako ng bait. Sabi niya, hindi pa sila ulo para sumama sa iyo, para maniwala sa iyo. Pero yung mga taong kriminal, yung mga tao talagang lumalapit sa Panginoon na nakita rin sila makasalanan, hindi madaling-daling sa Lord. Kaya nga, maraming lasenggo, sugarol, pag nakilala si Kristo, laging sinasabi niya, patay na ako sa aking dating buhay. Yun ang isang bagay, no, na makikita ko na paano ko maalaman no, na ang krus ng Kalbaryo ay isang sentro ng buhay ko. Na ang aking pagsisisi ay naka-ugnayan doon sa krus. No? Patay na ako sa dati kong buhay. Gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo. No? Yung sinasabi, the word has been crucified to me. Wala nang kapangyarihan sa atin ng mundo. At yan isang bagay na dapat natin tignan eh. No, sa buhay ko. Sana nakaugnay ang buhay ko. No? Doon ba saan pa nakalain? Nakainay sa krus ng ating Panginoon sa Kristo? O andun pa rin ako sa libutan ng Diyo makatakas? Hindi na kailangan natin. Kaya nga kasi sa Pablo eh. Ang buhay niya ay andun no? Kanyang katwiran na yung krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng krus dito, ito ay nagbubunga ng bagong buhay. Kaya nga sinabi niya rito, may mga taong iba-iba yung pagtutuloy, mga traditions ito, no? Mga religious practices na ipinagamalaki ng mga Hudyo, pinakailangan gawin mo yan, pinakailangan gawin mo ganito, pinakailangan dumaga sa ganyan, maraming kinakailangan. Ilalaya ka ni Kristo sa mga bagay na seremonya. Bakit hindi ka magiging matuwid sa pamamagitan yun? Pati ang bautismo, hindi ka magiging matuwid yan. Todo kinakailangan. Lahat ng mga bagay ng mga rituals, lahat ng mga bagay na ginagawa mga religious practices, lahat ng mga bagay ng mga traditions, walang kapangyarihan niya para pagbuhin ka, hindi ba? Ang mahalaga, yung bagong pagkatao kay Kristo. Na ikaw ay namatay na sa mundong ito at nabubuhay para sa Panginoon. At yun ang ating identity. No, sa psychology, ang pagkabago ng tao nangyayari kapag bago ang kanyang identity. Ang gospel hindi lang niya binabago ang behavior ng isang tao, kundi binabago nito ang kanyang pagkatao. Binabago ang pagkatao ng krus. Kaya nga sabi sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Para malaman ikaw na kay Kristo, yun tayo, no? Nakasama na Jesus doon sa krus. Hindi sabihin mo sa katabi mo, patay ka na ba? Umatay ka na ba sa krus? Pinako ka na ba sa krus? Minsan, ang hirap sabihin lang na. Nung narinig ko nung una yan, ginapakay na ba talaga ako? Lahat pa ng niyanait sa mundo ito eh, may kaugnayan na, no? Doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pangarap ko ba, pinakanais ko sa buhay ba ay wala na sa mundo ito, kundi ando na sa ginawa ng Panginoon. Kaya bago nila lang namin ang Panginoon sa Kristo. Maaari sa mundo ito, mawala ang lahat ng bagay sa atin. Huwag lang mawala ang bagay na mahalaga. Siyempre sa buhay natin. Nung kami pumunta sa iba-ibang lugar para tumulong doon sa mga Yolanda, no? Yung nung araw na alam natin yung naging ng Yolanda eh. May isang matandaan magkasabi, umiiyak. Pero yung kanyang iyak ay isang bagay na may malungkot pero masaya siya. Sabi niya, wala na kaming bahay, wala na akong negosyo, basta aking ari-arian. Pero kahit mawala ang buhay, kahit mawala ang lahat ng bagay sa amin, buhay kami at mabuti ang Panginoon sa amin. Kasi magkataka sa ganun ng tao, no? Yung lahat ng bagay na wala sa mundong ito, pero may isang bagay na siyang mahalaga. Nasa kanya pa rin ang Panginoon. Yung kanyang buhay spiritual. Isang bagay na pinakamalaga sa kanyang lahat. Hindi yung pera, hindi yung bahay, hindi yung trabaho, kundi yung kaligtasan na tanggap niya sa Panginoon. Isa siyang Kristiyano, naging biktima siya na yun, pero mahalaga sa kanya ang isang bagay na kanyang kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo ang krus na ito isang tatak ng pagiging tunay na alagad. Ang sabi niya, I bear on my body the marks of Jesus. No? Nasa katawan niya parang pilat dahil sa kanyang pangaral sa Ebanghelyo. Dahil sa krus na ito, dahil sa kanyang tungkulin bilang mga apostol, pero taglay-taglay niya ang maraming bagay na pilat. No? Isabel, doon kayo pagbubugbog, binabato siya, pinulong,
Pero hindi siya tumigil. Nung hindi niya itinigil lahat ng mga bagay na ito. Kapag tinawag siya ng Diyos, kaya sabi niya, dahil sa krus na ito, patuloy na sinusulong niya ang katwiran ng Panginoon. Na pamamagitan ng krus na ito, ang mga tao ay makakilala, mababago ang kailang pagkatao, na magbibigyan sila sa mundong ito upang mabuhay sila sa panibagong buhay na nilaan ng Diyos para sa kanila. Para sa kanya, si Jesus Cristo ay higit mahalaga kaysa sa buhay niya. Kaya nga ang krus na ito ay, dahil may kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo, yun ang kanyang pagiging pinakamahalaga. At yun ang tatak ng pagiging alagad. Maraming pagsubok, maraming hirap, maraming dahilan dahil sa ating pagsunod. Pero ang dahilan doon dahil mahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. At kung titignan natin, yung krus ng Kalbaryo, ito yung eksena sa krus. Siguro nanood kayo ng The Passion of the Christ. Tumatawa ang mga tao, ang mga sundalo, nanunuya, ang mga alagad ay natatakot. Ang kanyang ina ay umiiyak. Sa kita ng lahat, makita natin dito ay ang ating Diyos ay naghihingalo hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. So, lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa atin. Kaya nga doon sa krus na ito, isang paraan ito, Alam ba kung tayo nasa paanan ng ating Panginoon sa Kristo, Ano kaya, kung ilalagay mo yung sarili doon sa eksena ito? Kung naroon ka at nanood ka, Ano ang gagawin natin kay Kristo? Ano ang gagawin natin sa buhay natin? Mga natin, di ba tayo parang walang pakialam? O tanggapin natin ang kanyang sakripisyo? Kasi hindi ito lang alam ng tao na may mga bagay na dapat silang alamin, Yung tungkol sa, ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Ang akala nila, alam nilang namatay si Jesus dahil sa ating kasalanan. Nagsakripisyo siya para sa atin. Pero natatabunan iyon ng mga bagay na mga gawain pang-religion. At wala silang pagkaunawa dito na kaya wala silang security, na ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo isa para sila ay makatakas sama sa mundong ito, maligtas sila sa paghukom at mabuhay sila kasama doon sa walang hanggan. Pero hindi doon doon ang isipan ng mga tao. Ang tao ay bihag pa rin ng tradisyon, bihag ng mga ritual, bihag ng religion, na pagkakaya na sa pamagitan nyo na sila makasunod sa harapan ng Diyos. Kaya nga dapat maging maliwanag, maski sa atin, maski sa kailangan yung gospel, yung krus na ito, na ang tatanggapin pa natin ang sakripisyo ito, na sa kailang buhay na sila din ay handa na lumapit sa Panginoon at ang krus na ang siyang mga prinsipyo ng buhay nila. Kapagkat ang ating kapatawaran, ang ating kaligtasan, ang ating pag-asa, ang ating buhay ay nasa krus. Kaya kung hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa sariling kabutihan, sa mga religion, sa sariling gawa, kailangan natin bitawan ito. Yung sinasabihin natin sa mga tao, kailangan bitawan mo ng mga bagay na ito sapagkat hindi tayo maging matuwid dito. Kailangan natin lumapit sa krus ni Kristo. At sabihin natin, Panginoon, wala akong pinagawa sa buhay ko kundi ang krus, kundi yung ginawa. Maraming bagay mawala sa atin. Mawala ang kayamanan, mawala ang kasikatan, kapangyarihan. Pero may isang bagay manatili sa atin, ang krus ni Kristo. At yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. May isang maliit na mga lalaki na lumaki na walang ama, hindi walang kanyang mga magulang, walang tatay, walang nanay. Kaya lumaki siyang galit sa mundo. Sa eskwela, lagi siyang napakalitan dahil wala siyang manners. Sa bahay, nagpalaki sa kanya, kung siyang mamul sa kanya, lagi siyang pinapalo, lagi pinagkasalita siya na masama. So walang pagmamahal na nadama siya. Isang araw, inibita siya para makinig ng pangaral sa isang Good Friday service, isang maliit na iglesia. Ayaw niyang pumunta pero kapipilit ng kanyang kaibigan, sumama siya. Paba nakikinig sa sermon, sinasabi ng pastor, namatay si Jesus Cristo para sa makasalanan. Sabi niya siguro hindi ako para doon, kasi masamang tao ako Hindi para sa amin yun. Pero napatuloy, namatay siya para sa mga taong sugatan, para sa mga nasaktan, para sa mga iniwan. Doon, natas siya. Kapag alam niya na yun ang bakit dahilan kung bakit mabigat sa kanyang kalooban. At doon lumuha ang
unang luha ng bata. Sa unang pagkakataon, naranasan niya siya yung mahal ng Diyos. Alam, may mga bagay na area sa buhay ng isang tao na yung gospel. Kung sinishare natin, kung we are willing na sabihin sa mga tao kung na ito, at sabihin natin kung bakit sila namatay, may area sa buhay ng tao na tanging si Yesu Cristo lamang ang siyang makapagalo sa kanila. Ang siyang makapag-patch doon sa anumang butas sa buhay nila. There's something doon sa power of the cross. So yung gospel, maaaring sa mga tao, para akala natin baliwala yung sinasabi natin. But when you share the gospel, laging akto sa mga tao. Higit sa mga tao, tingin nila, wala lang kabuluhan ng kailang buhay. Wala lang bagay sa mundo ito na maaaring magbigay sa ng kasiyahan. Pero laging angkop, laging angkop ang krus. Dapat yun ang ating gospel. Ang krus ng ating Panginoon sa Panginoon, dapat masentro doon. Para sa ganoon na ang mga tao ito'y magkaroon tamang response at makilala nila ang Panginoon. At makita nila yung pag-ibig ng Diyos. Na bilang tayo makasalanan, pero si Jesus Cristo namatay para sa atin. Sa mga Pilipino, yun ay very common, no? Pero bakit hindi natin subukan? Na minsan muli, dahil sabi ko kayo na very open ang mga Pilipino patungkol dito. Hindi natin alam na pag-i-share natin ng gospel, huwag tayo, huwag natin i-share natin sarili. Share natin yung krus. Share natin si Kristo. Siya ang sentro ng pag-uusap natin, yung itong Ebanghelyo. Kung anong ginawa ng Diyos para sa Kanya. At pwede ka mag-testimony kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo. At sa buhay natin dapat din makita, na lahat ng mga bagay na pagkisikat mo yun, lahat ng bagay na sabihin mo kung malaki, walang iba kundi ang krus lamang. Walang ibang pangarap, walang ibang mga bagay na hangarin sa puso mo, walang ibang desire, kundi may taas si Jesus sa iyong buhay dahil sa krus ng Kalbaryo. When you honor God, God will honor you. Hindi ba? Kaya nga, isang pagkakataon, na gaya ng Apostol Pablo, hindi naman mangyari sa akin ipagmalaki ang anumang bagay, kundi ipagmalaki ko ang krus. Yun lamang dapat natin ipagmalaki. Yun ang anumang achievement meron tayo, yun dahil sa krus ng Kalbaryo. Anumang bagay ng biyaya meron tayo, yun dahil sa krus ng Kalbaryo na ito. Anumang bagay na ginawa na Diyos sa kabutihan, dahil yun sa krus ng Kalbaryo. Doon ang pangunahing source ng lahat ng kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa. Binuhos na ng Diyos ang lahat ng biyaya. Without the cross, there is no mercy. Without the cross, there is no pardon. Without the cross, there is no forgiveness. Wala lahat. Kaya naging willing si Jesus Cristo upang sa pamamagitan ng krus na ito, katakpuin tayo ng Diyos. And God is very willing to pardon us. And God is very willing to accept us. Not only to forgive us, but to accept us as His child or children. Ganun kabuti ang Panginoon sa atin. Pinuksan ng Diyos, Tinakpan ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kung very serious, ang kasalanan, ng sanlibutan ito. Pero mas higit, yung biyaya ng Diyos na tumakit. Upang sa ganun, ang lahat ng mga bagay na kasamaan na ginawa natin, ang lahat ng mga bagay na pagrebelde, ang lahat ng mga bagay na hindi nabigyan ng kaluguro ng Diyos, tinakpan ito, ng kabutihan na ginawa ni Kristo. Tinakpan ito ng kanyang biyaya. Lahat ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kahinaan ng loob at pagkukulang, pinupuno ito ng grasya ng Panginoon. Kaya sabihin natin, I boasted only the cross sa buhay ko. I boast the cross. Pinagmamalaki ko ang krus sa buhay ko. Wala akong paggayabang kundi ang krus ni Jesus. Kapag ako'y namatay na dyan, nagkaroon ko ng buhay sa pamamagitan niyan. At bubuhay ako para dyan. Ano man ang cost ito. Susunod ako sa Panginoon sapagkat si Jesus Cristo ang aking buhay. Yun nga kaya ang ating deklarasyon sa buhay natin, sa ating panampalataya. Kaya nga, malapit ang back to the cross. Kailangan natin talagang palagi saliwain, sapagkat lahat ng bagay kailangan na makita natin, Kung gusto natin masalamin ang kabutihan ng Diyos, yung kanyang biyaya, tignan mo ang krus ng Kalbaryo. Tignan mo yung pagpapatawad ng Diyos.
tingnan mo kung paano, no, ginibap ni Yesu Cristo yung lahat ng bagay, no, doon sa kalangitan para abutin tayo at tanggapin natin ang lahat ng nasa Kanya. At tayo ay mamuhay sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Tayo po maraming salamat aming Diyos. Doon sa krus. Alasin mo ang anumang bagay na pagkamalaki sa puso ko namin, maliban sa puso ng Kalbaryo. Tulungan mo ang Panginoon, kilalanin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus. At maging willing kami ibahagi ito sa mga tao na nangangailangan ng pagliligtas mo. Huwag mo hayaan, Panginoon, na aming sariling ito. Sapagkat ang lahat ng malaki sa krus ng Kalbaryo ay pinapahagi ito sa mga tao na nangangailangan nito. Kaya mo, Panginoon, ang iglesia ito ay maging sentro, ang krus. Ang lahat ng mga bagay na aming ginagawa, ang lahat ng mga bagay ng pangarap, na bagay gusto namin gawin, ay ito may kaugnayan sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon sa Kristo. Sa iyo, Panginoon, ang kapulihan. Nilawalhati ka namin sa pangalan namin ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Maganda tayo sa ating pagkakaloob at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay Panginoon, sa mga oras ito kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw, Panginoon, ay muli ay pinakita mo sa amin ang iyong kagandahan ng Panginoon. Muli, Panginoon, ay naranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan namin dumuna sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na muli ay iningatan mo, Panginoon, kami sa lahat, Panginoon, ng aming mga ginawa, sa aming pagtatrabaho, maging sa aming mga bagay na pinupuntahan, sa lahat, Panginoon, iyong mga patnubay, Panginoon, sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, patuloy mo binibigyan ng buhay at kalakasan upang kami, Panginoon, ay magamit naman ito para sa aming buhay, Panginoon, dito sa lupa. Purihin ka, Panginoon, maging sa iyong pagbibigay, Panginoon, sa amin ng mga biyaya, Panginoon, sa aming buhay, sa buong isang linggo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkata. Ikaw, Panginoon, ay napakabuti sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga oras po nito, ay narito ang aming mga kaloob na ito, Panginoon, ay pinagkakaloob namin, Panginoon, ay magamit sa iyong mga natatanging gawain, Panginoon. Pagpalaan mo naman, Panginoon, ito at Panginoon, patuloy na ikaw ang magbigay, Panginoon, sa amin ng kagalakan, Panginoon, sa aming puso, ng pag-ibig, Panginoon, ng pangsalihan, Panginoon, na patuloy ka namin mapaglingkuran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo sa mga oras ito at dalawa namin sa lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Ang Ama ay papurihan, ang Espiritu banal, ng mga taong nilalang at nagtanang sa langitan. Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na siya nagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na dala ng aming pastor dito, Panginoon. Ito po ay paalala sa amin na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Paalala na ikaw ang siyang nag-redeem ng aming mga buhay. Ikaw ang nagbayad, Panginoon, sa aming mga kasalanan na dapat kami, Panginoon, parurusahan. Salamat po sa biyayang ito. Tunay, Panginoon, na talagang napakabuti mo sa amin. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Sa loob ng isang linggo, Panginoon, patuloy mo kaming iniingatan. Patuloy mo kaming pinagpapala, Panginoon. Bagamat lagi kami nagkakamali. Pero andun pa yung biyaya, Panginoon. Patuloy na dumadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito, amin po nilalapit sa iyo ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang mayroong mga karamdaman, Panginoon. Ano man mga sakit, ano man mga problema, Panginoon, abutin mo po ng iyong biyaya, Panginoon. Lord, ano man mga pangangailangan ng mga anak, ikaw po nakakaalam, Panginoon, ito. Pinansyal, espiritual na kalakasan, ano man ito, Panginoon, alam namin na nakikita mo ang lahat ng ito. Pagpapalain mo po ang bawat isa, ang mga nanonood sa online service, Panginoon, at ang bawat isa na dito, ang mga magulang, mga lula, mga apo, lahat, Panginoon, nandito, na patuloy, Panginoon, sumasamba sa iyo at nagpupuri. Nawa, Panginoon, ang aming mga pag-aawitan, ang aming mga pasasalamat, ay nakaabot, Panginoon, sa trono na yung biyaya. At dalangin namin ang biyaya nito, Panginoon, ay patuloy na yung mararanasan, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Ikaw nga siyang magpala sa aming pag-uwi mamaya, sa aming mga sasakyan, sa aming mga tahanan. Dalangin namin kung ano ang iyong pag-iingat na ginawa ko sa amin sa buong isang linggo. Naway ganun din po ang maranasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ipapalain mo ang mga negosyo, ang mga trabaho, ang mga nagtatry, Panginoon, ang mga nag-opisina, ang aming mga senior, Panginoon. Lord, sa iyong kabutihan, kami ay aasa dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, marami at nawa sa salita namin narinig. Dala-dala namin, Panginoon, aral hanggang sa aming pag-ulit. Dalangin namin sa pamamagitan ng iyong biyaya, patuloy namin masunod, Panginoon, ang iyong mga utos at mga aral. Thank you po, Panginoon, ng marami. Salamat sa iyong walang sawa na pangukulas sa amin. Amin din po nilalapit sa Panginoon ang church na ito, ang bawat ministry, Panginoon. Ang paglilipat namin, Panginoon, ng lugar. Ano man, Panginoon, yung kalooban, patuloy man ito hindi, ikaw ang masusunod, Panginoon, hindi kami. Alam namin ang iyong plano ay nakakabuti po sa bawat isa. Kaya salamat, Ama, salamat sa umagang ito. At naway sa dakilang pag-ibig ng aming Diyos Ama at ang biyaya ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay sumasa ating lahat ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Ingatan naman ang Panginoon ako sa buong maghapon nito. To God be the glory.
tuluyan na mag-iwahiwalay, kaya po muna ay dala ko para sa ating announcement. For our announcement po, ang ating worship service ay patuloy po na pinaabot sa bawat isa. Ito pa rin po ay 9 a.m. dito po sa ating bahay-sambahan. At sa mga kapatid po natin dyan na nakikiservice sa atin through online naman, yung mga nasa malalayong lugar, you can wait for the link na isi-send na lamang po ng ating kapatid para sa ating replay ng ating service. Ayan, meron po ba tayong visitor today? Baka hindi ko lang nakuha. Wala. Ayan. So, wala naman tayong visitor today. Maliban na lang. Ayan. Sa family nila Pastor Lito and si Sister Kit. Ayan. Welcome back po. At si Brother AC. Ayan. Nakita ko niya kanina. Ayan. Welcome back. At masaya kaming safe kang nakabalik. Nandun si Dan. Si Brother Dan. Ayan. Welcome back si Brother Dan. Ayan. Fresh from Cebu. Ayan po. Sige po. So, for the next announcement. Ayan. Ayan, for our announcement, ito po sa gawain po ng worship team, ang magkakaroon po ng General Assembly and Fellowship ang worship team on March 29. Next Sunday po yan, 5th Sunday after service po, approximately 12:30 p.m. po yung ating oras dito po sa ating bahay-sambahan. So sa lahat ng miyembro ng worship team, kasama po yan ng mga ushers natin, syempre mga dancers. Ayan, so meron tayong General Assembly next Sunday. At ito naman po ang ating nalalapit na gawain, ang ating 7 last word of Jesus. Ito po ay gaganapin sa Good Friday or ito po ang ating Good Friday service on April 3, 2026. Alas 8 po yan ng umaga dito po sa ating bahay-sambahan. At ang ating pong mga tagapaghatid ng mensahe ng ating 7 last word ay sina Pastor Rene Azucena and Pastor Dave Rapanan. Ayan po. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong lingkod or kay Sister Annie. At ang ating Resurrection Sunday naman po or our sunrise service ay gaganapin on April 5, 2026, 4:30 a.m. po dito po sa ating bahay-sambahan. Ang ating speaker po ay si Pastor Jaime Ranara. And reminder po dito po sa ating Resurrection Sunday, since ito po ay Sunday, dito na rin po ang magsisilbi nating Sunday service. So after this program po, wala na po tayong service. Ayan po, ang Kids General Assembly naman ay ginaganap natin every 5th Saturday. So this coming Saturday, March 28, ayan. So, meron tayong General Assembly. Reminder po yan sa lahat ng kids natin. And sa mga succeeding months naman po, on May 30, ito po ay 5th Saturday, August 29, 5th Saturday, and then November 21, 3rd Saturday, and January 30, 2027 po yan, 5th Saturday. At ito po ang ating announcement for the Sunday School Department po. Para sa lahat ng mga kids natin na merong 12 years old and below, yung mga beginners, C1 and C2, ang Sunday School ninyo is every 2nd to 5th Sunday after praise and worship. And sa mga 13 to 15 years old or our teens, ang Sunday School ninyo is every 2nd to 5th Sunday, 8 a.m. to 8:45 a.m. And kung meron po kayong katanungan para sa Sunday School or nais nyo pong mag-share ng inyong blessing, makipag-ugnayan po tayo kay Sister Rejoice or kay Sister Mildred. Ang Youth Fellowship naman po and Bible Study ay ginaganap every second and third Sunday after worship service, yung Bible Study. And the Fellowship naman po is every 4th Sunday after worship service. Ayan, sa lahat ng mga kabataan natin, kung meron kayong katanungan, lumapit lamang kayo kay Ate Angel Cabaubaw or kay Ate Chris Ann. For Women's Fellowship naman po, ang gawain ng mga kababaihan is every 1st and 4th Saturday, 4 p.m. po yan sa lugar ng Faustino Compound, San Manuel 2. And every Sunday naman po, or every 3rd Sunday, ayan, 8 a.m. to 8:45 a.m. po. Dito po yan sa ating bahay-sambahan. At ang ating Adult Bible Study, ayan po, magsisimula na po ito sa darating na April. Every 2nd and 4th Sunday po, meron po tayong Adult Bible Study, 8 a.m. to 8:45 a.m. po yan. So sa lahat ng mga adult dyan, ayan, inaanyayahan namin kayo na dumalo ng ating Bible Study.
For the cottage prayer meeting naman po, sa darating na April 4, ang ating cottage prayer meeting ay gaganapin sa lugar nila Deaconess Beth Tariga, ayan, sa San Manuel 1 po, ayan po. So, yung iba pong mga schedule, sa mga nais pong magpa-cottage prayer meeting sa kanilang tahanan, makipag-coordinate naman tayo kay Sister Beth Tariga or kay Brother Rene. Meron pa po bang another announcement? Council meeting mamaya po, 1:30 p.m. Ayan. So, meron pa po bang pahabol sa ibang departamento? Baka po may hindi kami nakuha ang announcement. Wala naman na po. Ayan. So, kung wala na pong announcement, ayan, so tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang malungkot. See you next Sunday. God bless everyone. Council. 1:30.